Good day, everyone. My name is Beljo Arcadis, and I'm from Bachelor of Technology Livelihood Education, major in Home Economics. Together with Miss Meryl C. Rania, we are discussing the different kinds of sensory impairments, which is sight, smell, taste, hear, and touch. So for the first sensory impairment that I'm discussing today is the sensory impairment of hearing. We all know that sensory of hearing can be occurred at birth or at the progressive date. Alam naman natin na merong different kinds ng hearing impairment, which is mahinang pandinig at yung mga tao na nakakaranas na hindi na talaga nakakarinig. So, ano-ano nga ba yung mga different kinds of difficulties na nararanasan nila every day of their lives? Yung unang nararanasan nila in their everyday lives is yung hindi nila gaanong naririnig yung mga sinasabi ng mga taong nasa paligid nila. And yung iba naman is hindi talaga nila naririnig yung mga musikang kanilang pinapakinggan. And para sa ating kaalaman, ano nga ba yung mga kinds o yung mga madalas na ginagamit na diagnosis sa mga taong nakakaranas ng hearing impairment? So for the first diagnosis na ginagamit or frequently na ginagamit ng mga tao or ng mga doctors sa mga nakakaranas ng hearing impairment is yung audiometric testing. In this sequence, it involves the measure of the sensitivity in the inside of the ear by testing and producing different kinds of frequency at para malaman kung gaano nga ba kalala or kung gaano ka-severe yung mga hearing impairments na naranasan ng isang tao. And yung gamot or yung tanging solusyon lang para dito is yung mga hearing aid na ginagamit ng mga doctors or yung mga binibigay ng mga doctors sa mga nakakaranas ng ganitong sakit. And kung ako naman ang tatanungin, mahirap para sa akin na magkaroon ng hearing impairment. Dahil kapag ako'y nagkaroon ng ganito, magkakaroon tayo ng communication barriers. Mahihirapan tayo makipag-communicate sa mga kapwa natin tao. And mahihirapan din tayong magkaroon ng proper communication and proper socialization sa mga tao na nasa ating paligid dahil nga hindi natin naririnig yung mga sinasabi nila and yung mga bagay na gusto nilang ipahiwatig sa atin. But meron ditong solusyon na imbento, which is yung sign language. By this activity, magkakaroon ng communication yung isang tao doon sa merong nakakaranas ng hearing impairment. And para sa akin, ang hearing impairment po ay isa sa pinakamalaking factor dito sa ating bansa dahil maraming tao nakakaranas ito at maraming tao ang naapektuhan ng ganitong sakit. And last, on how to manage these kinds of situation. Ayun nga, gaya nga na sinabi ko kanina sa mga past scenarios na aking nasabi ay yung mga hearing aid, yung mga sign language, and yung mga bagay na ginagawa para magkaroon ng proper communication at magkaroon ng proper receiving and proper accepting ng communication sa isang may hearing impairment and meron sa isang tao. So next impairment is yung sight. Alam naman natin na yung mga taong nakakaranas ng sight impairment is yung mga taong malalabo ang mga mata, yung mga taong hindi na nakakakita, at yung mga taong nalubhang na apektuhan ng kanilang mata kaya nagkaroon sila ng sight impairment. And for the causes ng sight impairment is yung mga taong merong diabetic conditions, mga taong nakakaranas ng katarata, or yung mga taong matataas yung grado at tuluyang lumabo ang kanilang mga mata. Hindi lang doon umiikot ang causes ng sight impairment dahil maaari rin itong makuha sa genetic or sa mga genes ng mga
ninuno or ng mga kamag-anak or ng pamilya mo. And also, maaari ito makuha sa mga infections and bacteria na kumakalat sa ating paligid. And yung sa diagnosis naman, ang mga possible na binibigay or nire-reseta or yung mga bagay na ginagawa ng mga doctors is yung eye test and yung pagtingin ng rapid eye test sa mga patient para malalaman natin kung gaano nga ba kalala or kagaano ka-severe yung sight impairment na nararanasan ng isang tao or ng isang individual. And hayaan nyo akong isa-isahin ang mga diagnosis na ginagawa or nagiging proseso kapag ikaw ay nakakaranas ng sight impairment. First is yung visual acuity test. Base dito, minimeasure kung nakakakita ka pa ba ng letters or object sa distance. Ito yung ginagamit sa mga tao na nakakaranas ng sight impairments o yung mga taong malalabo ang mata. Next is yung refraction test. Determines the correction prescription for corrective lenses, glasses, or contact lenses. Ito yung proseso ng pagtingin o pagtansya ng grado ng iyong mata para mabibigyan ka ng glasses or contact lenses para magkakaroon ka ng proper eyesight. Yung next is yung slit lamp examination. Provides a detailed view of AI internal structures. Dito malalaman kung meron kang mga sakit or yung mga bagay na merong malalaman or makikita natin sa isang tao na nakakaranas ng hearing impairment, ay ng sight impairment. And yun sa difficulties naman, syempre alam naman natin na kapag tayo ay merong sight impairment, may hirapan tayong gumalaw, may hirapan tayong manavigate yung mga bagay na dapat nating gagawin. And also, mababawasan yung pagkakaroon natin ng physical activities dahil hindi nga tayo nakakakita. And also, may hirapan tayong magbasa, manood, at may hirapan din tayong makakita dahil meron tayong sight impairment. And yung sa how to manage a sight impairment, ayun nga, yung mga sinabi ko kanina, sa pag malabo yung mata, merong mga nakaalat na clinics na pwede kang magpagawa ng ng eyeglasses or reading glasses na kaya mag-provide ng grado or ng grade ng mata mo. Next is yung sa reading, yung mga bagay na, ay yung mga libro na merong mga tuldok, yon pwede siya. And pasok siya sa sight impairment. And also, sa pagkakaroon ng ganitong sakit, the proper way is to better consult a doctor and have a proper surgery para hindi na lumala kung ano man yung nangyayari or kung ano man yung kumakalat or kung ano man ang mangyayari sa iyong mata. Ayun. Thank you for listening for my part. And for the next part, which is the smell, taste, and touch, hayaan natin na i-report ni Miss Rania yung mga bagay na dapat nating malaman sa ganitong uri. So, Miss Rania, the floor is yours. Thank you, everyone! So, ang smell and sensory impairment o pagka-apekto ng kakayahan ng ating pangamoy ay isang kondisyon kung saan nababawasan o nawawala ang ating kakayahang makilala ang mga amoy sa ating paligid. Maaaring sanhi ito ng iba't ibang sakit tulad ng rhinosinusitis or kaya COVID-19 kung saan maraming tao nakakaranas ng biglaang pagkawala ng pangamoy. Ang pagkakaroon ng smell impairment ay maaaring makaapekto sa kalidad ng buhay ng isang tao dahil hindi lamang ito nagdudulot ng abala kundi maaari rin itong magdulot ng panganib tulad ng hindi pagtukoy sa mga mapanganib na amoy tulad ng usok o gas. Ang isang halimbawa nito na merong smell impairment is si Andrea Brilliant.
So, sa taste impairment or the loss or alteration of the sense of taste is a condition that affects many individuals for various reasons. So, this condition can be temporary or permanent and may be caused by factors such as infections, mutations, aging, or even neurological conditions. Taste impairment can significantly impact a person's quality of life, affecting their ability to enjoy food, which is not just essential for nutrition but also an important part of cultural and social experiences. Understanding the causes and types of taste disorder is important for diagnosing and managing the condition effectively. So, touch impairment or the loss or the reduction of the sense touch refers to the conditions where a person has difficulty feeling sensation like pressure, temperature, or pain on their skin. So, this can happen due to various reasons, such as nerve damage, certain diseases like diabetes or multiple sclerosis, or injuries to the skin or nervous system. Touch is an important sense that environment, avoid danger, and perform daily tasks. When impaired, it can affect a person's safety and quality of life, so it's crucial to identify and address the cause of the impairment for proper treatment and management. So that's all. Thank you.